Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Saturday. Good morning sa inyo lahat mga lodi. So ayan, mag-update tayo ngayon, no? So start na natin, no, dito sa ating crypto bubble. Ngayong day halos lahat ay kulay green, no? At double digit, almost double digit, 2%, 3% yung Bread, XDC 1.1, B-Chain 5.4 mga Lodi Shib. So ayan, nakita nyo, medyo solid, no, ang ating day. Kung titignan naman natin sa hours, kasi medyo co-consolidation tayo ngayon, medyo may mga pula na. Yung Trump, medyo pump yan. Dog whip hat, yung idol natin na nagko-comment sa atin, meron dyan na meron siyang dog whip hat. Hex, so ayan yung mga nangingibabaw ngayon. BGB, syempre sa ating BitGet, solid dyan. Kaya sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, no, andyan yung link natin ng BitGet. So ito na nga, kumawala na nga ang ating XRP, no? Umabot na siya ng 2.4 mga idols, pero ngayon nasa 2.35 siya, no? So ayan medyo okay lang yan, huwag tayong magmadali, may mga nangyayaring kakaiba pa ngayon. Hintayin lang natin kung ano yung mga susunod na kabanata. So ayun, mag-update na tayo ngayon. Bago tayo mag-start, huwag niyong kalimutang i-like ang ating video ngayong umaga. Kape, mga idol, no? So ayan So punta tayo ngayon dito sa ating eto, unahin na natin tong news natin na to, no? Kasi medyo sa mga Pi community natin, no? Medyo marami lang na-disappoint dito sa news na to. Pero syempre kung kayo may tiwala pa rin sa Pi, hindi naman kayo mapopomo kung talagang love na love nyo yung Pi. Pero syempre babasahin natin tong news na to. Sabi dito, Insight, what happened to Pi Network? After explosive early growth and bold promises. Oh, ayan Growth and bold promises, yung mga promises daw ng mga developers. The project has stalled with little transparency. Ongoing delays. Ito talaga yung pinaka-nireklamo ng iba. Kahit ng mga OG, ang daming delay sa mga update, no? And growing user frustration, mga loads, no? Na prostrate na yung ating mga idol sa community, no? Although, syempre, mahirap tanggapin yan, lalo na kapag pioneers ka. Pioneers. Diba? Syempre, madidisappoint ka kahit papaano. Pero dahil nga, chinaga mo na yung i-mine, tapos umaasa ka dyan, papalasin mo na papalasin yung loob mo. Pero mas maganda aralin yung mabuti, mga idol, no? So basahin natin tong pinost ni Pele del Songboy, no? Ito yung sinabi niya rito. I doubted this very problem initially, but could you believe my Pi was moved yesterday? And I'm very sure that I have not in any way exposed my passphrase. So wala siyang ginawa, pero gumalaw yung kanyang Pi coins, no? Gumalaw yung Pi niya. Nothing them fit, tell me again, Pi core team, hand they this very thing. Kasi yung mga siguro Black American, no? O hindi ko alam kung ano. Meron silang mga words na parang islang Ito yung day, way, ayan, no? Sabi niya, nothing them fit. Tell me again, Pi-Core team, hand they this very thing, way they happen. So disheartening, sabi niya. So parang sobrang disappointed si Pele del Songboy. Sipin mo, wala ka namang ginagawa, pero gumalaw yung iyong asset, no? Gumalaw yung Pi coins mo. So sabi dito, this smells like another scam. Pi is in the sky, sabi. Ask the intern to check the price, volume, KYC user, etc. I never trusted them right from time. From hype train to ghost town. So, last natin. The Pi Network Saga, a cautionary tale of promises unmet and transparency lost. In the world of crypto, bold beginnings often fizzle without solid foundation. It's a reminder that hype without substance is just smoke and mirrors. Users deserve clarity, not confusion. Let's demand better, no?
So ito yung sinasabi natin, no? Meron pa nga mga Pi community na sinasabi na matatalo nila yung XRP. Hindi, okay lang 'yun. Ganun talaga, masarap naman talagang mag-visualize ng ganun eh. Mga idol eh. Pero kung aaralin nyo kasi mga idol, yung isang coins, hindi kayo mapopomo kahit ano pa mangyari kung talagang alam na alam nyo kung ano yung coins na yun. No? Ano yung project nun, kung ano yung utility nun, kung sino yung mga partner nun. Yun, di ba? Yung Pi Solid, no? Kung titignan mo, nakakapag-mine ka sa cellphone, pero hindi siya ganun ka big deal tulad ng mga ibang coins, yung mga project ng ibang coins na nagsosolve ng problema sa mundo. 'Di ba? Global problem yung sinosolve. Pero sila nagmamine sa cellphone, tawag dito, maraming community, 'di ba? Don't get me wrong mga idol, meron akong Pi, no? Medyo umaasa rin ako sa Pi, pero hindi naman ganun ka solid, no? Hindi naman ako ganun ka sa Pi network. Pero okay din sa akin yung Pi. Kaya lang hindi siya yung parang pinaka main main coin, no? Marami pa. Malayo pa siya sa akin. No? So, yung mga nasa Pi community, comment kayo diyan kung anong masabi niyo dito sa nangyari kay Peledel Songboy. Nangyari na rin ba sa inyo yan na na-move ang inyong Pi nang wala kayong ginagawa o wala kayong ginagalaw, mga lods, no? So, ayan yung parang pinaka-negative news natin ngayon, no? Nasa Pi network pa, no? So, ito na. Dito na tayo sa ating good news and malupit na crypto news. No, syempre unahin natin ang Fear and Greed Index. The Crypto Fear and Greed Index nasa 7.3 tayo. So nasa greed tayo mga lods, no? Maraming nagbabalak at maraming bullish ngayon. Maraming bullish, no? So ganoon naman talaga pag nagpa-pump yung market, syempre tumataas yung greed, maraming napopomo. Pero ingat-ingat pa rin mga idol. Pag ayan, lumampas na dito. Benta na pag lumampas na dito yan, mga idol, no? So ayan medyo nasa grid tayo ngayon. At dahil nga nasa grid tayo at parang napaka-bullish ng lahat, maraming mga tao ang bullish ngayon sa crypto, sa Bitcoin at sa lahat ng nangyayari sa crypto world, no? Isa na to, si Conor McGregor. Ayan, no? UFC champion Conor McGregor calls on Ireland to create a Bitcoin strategic reserve. An Irish Bitcoin strategic reserve will give power to the people's money. So grabe, no? Pati si Conor McGregor, mga idol, no? Irish, no? So Irish, Ireland pala, Ireland. So ayan, gusto ni Conor. Siyempre, pag mga ganyan, mga lodi, si Conor McGregor naman kasi sikat na sa bansa nila yan. So, siguro titignan din ng mga tao doon o may bilang kumbaga yung kanyang opinion, no? May bilang yung opinion doon. Di natin sure, no? Hindi mo tayo taga doon eh. Pero sikat na sikat yan. Parang si Pacquiao, di ba? Pag nagsalita si Pacquiao, papakinggan din yung boses niya. Oy, sabi ni Pacquiao, ganito, ganyan. Tignan natin, baka tama naman siya. Ganoon. Bukod sa Ireland, isa pa ang Taiwan, no? Ayan bullish. BTC can help Taiwan balancing the impact. Taiwan Congressman Ju Chun-ko. Ayan, no? So pakinggan natin si Ju Chun-ko, mga idol, no? Sabi dito, make Taiwan pro crypto. Check natin. Taiwan to, hindi Thailand mga lods, baka nagkakamali kayo. Iba yung Thailand Sa Thailand yung maraming sexy na boy. Sa Taiwan, ito yung gustong sakupin ng China, no, mga lods, no? At maraming chips diyan. 8州都在讨论比特币战略。Hindi rin pala natin maintindihan to. So basahin na lang natin yung yung kanyang slow mo ko lang para mabasa natin yung subtitle. 8州都在 Strategic reserve for a total of 28 states in response to the executive order signed by US President Trump on the strategic reserve of Bitcoin. At the same time, a wide range
of digital currency asset types are also included. So hindi lang Bitcoin, no, a wide range of digital currency type. And out of the 28 states, 18 states are already underway. Wow, ang lupit nun. I have also raised the issue in the past asking central bank governor and the chairman of the FSC who said that we are overly dependent on USD. Nako, stable coin tayo babagsak dito. We should consider more diverse strategic reserves. Oh, ayan ha. Even Bitcoin should be taken into consideration. Sabi niya. Sensya na, in-slow natin ha. Go do a so-called average risk diversification. Make Taiwan's economy truly resilient. Oh, ano pa? There can also be sufficient balance. So, ayun mga lodi, no? Ayun na. So, Ireland, Taiwan, talagang gusto nang ma-involve sa crypto, mga idol, no? So, syempre napaka-bullish yung adoption. Isa yan sa mga nagpapa-bullish, mga idol, adoption, ETF, ayun, isa yan sa mga magiging parang catalyst natin na magpapataas sa ating crypto world, mga lodi, no? So, dalawang bansa na agad. Eto pa. Hindi lang syempre, etong UK medyo advanced na nga to kung tutusin Mas ano na to mas parang sabi nga rito, mas advanced pa sila sa United States in this field. Sabi dito ni Bors Stuttgart. Ang lapit ng pangalan nun Stuttgart 3 points. Bors Stuttgart CEO says that crypto is going mainstream and the European Union has a significant advantage over the United States in this field. So masyadong kumpiyansa si Idol, no, na talagang mas malupit sila sa US pagdating sa crypto. Mga lodi, no, advance sila. Among the traditional European exchange groups, we have the largest crypto business and digital assets business. So what's happening in crypto? Crypto is going mainstream, right? More and more people have digital assets, have cryptocurrencies, right? That's a secular trend. Also, more and more traditional institutional investors embrace crypto. More and more traditional financial institutions, also across Europe, and we are their infrastructure partner. So is the US ahead in terms of regulation when it comes to compared to Europe? I wouldn't say so. And it's interesting. It's a great question. It's interesting you're asking this question. In fact, Europe is ahead. We had a regulation called MiCAR, right? It is now in effect, and it's not a bad regulation. And if you compare that with the regulatory fragmentation in the US, Europe even has a head start. Of course, now we need to make sure with all this dynamic and political support in the US that we do not fall behind again. Kumbaga, mga idol, sa Europe, mga lords, halos talagang open na sa kanila. No, kumbaga may rules na sila, yung MiCA, nandun na yung MiCA. So, wala nang problema. Kumbaga nakakasado na, parang ganun, kasado na. So, mas advanced na sila sa US. Kasi sa US, gagawa pa ng mga regulatory, ganyan-ganyan. So, sa kanila tumatakbo na, sa US parang magsisimula pa lang. Parang ganun yung sinasabi nito. So, 'di ba? Bullish na bullish lalo na sa European Union, mga idol. At ito naman si Hiachi. Ang lupit ng kilay niya, no? Si Kasuya pala. No, grabe yung kilay ni Idol, oh. Ang taray, no? Ang tindi. Pakinggan natin. The price of Bitcoin, I did say 250,000 by the end of this year. But you go out 10 years and the answer is? The price of Bitcoin. I did say 250,000 by the end of this year. But you go out 10 years and the answer is infinity against. Grabe, infinity and beyond, no? Forward lang natin konti kasi baka the dollar. Because there won't be a dollar. There won't be a need to have a dollar. Once I can buy my food, my clothing, my shelter, pay my taxes all in Bitcoin, and it's a better way to collect taxes for sure, then there won't be any reason to hold on to any Bitcoin. I mean, to hold on to any dollars. And Bitcoin will be the primary source of owning wealth. The price.
Mga idol, no? So grabe yung mga bitawan pag umaangat yung market, no? Ang daming parang mga imposibleng mangyari sa sobrang bullish nila. Yung mga comment talagang bullish na bullish din tulad ng mga ganyan. Aabot tayo ng 250,000. Tas ganito yan. Once na umabot ng 150k o 140k yung Bitcoin, bigla na namang may lalabas na comment dyan na aabot tayo ng 500,000. So habang tumataas yung Bitcoin, nakakalimutan nila yung sinabi nila nung una, nagiging mas bullish pa sila. 'Di ba? Tas pag umabot ng 250k yung Bitcoin, iisipin nila, nako, papunta na tayo sa 500k. Tas biglang pag bumaba yung Bitcoin, kasi ayun naman talaga yung parang pinaka doon na magta-top out si BTC, ang dami nang napomo. No? Ang dami nang napomo at yung mga nag-profit na is yung mga whales, no? Kumbaga, sobrang bullish nyo ha. Nakalimutan nyo ata na may cycle tayo. Ganun yung mangyayari. Mga idol, tandaan nyo kapag bullish na bullish yung market, mga lodi, dapat doon ka magkaroon ng fear. No? Tandaan yan, doon ka na matakot, sabihin na, sobrang greedy na ng lahat. No? Kailangan ko na magkaroon ng fear. Pero kapag sobrang fear ng lahat, blood on the street, no? Talagang takot lahat, doon ka magkaroon ng greed. Ganun yun di ba? Ganun yung sinabi, mga lodi, ni Warren Buffett, no? Yun yung motto niya yun mga lods, no? So, eto wala pa tayo sa parabolic, mga idol Tumataas, onting taas pa lang, mga lodi, ganito na yung nagiging reaksyon ng mga tao, no? Pati yung mga iba't ibang bansa na kakaroon na ng interes. Paano pa kapag lumipad talaga ng sobra yung Bitcoin o yung buong crypto world natin, lumipad talaga ng sobra? Ano sa tingin nyo mangyayari? Halos lahat ng buong mundo baka mapomo na, mga lodi. Mga idol, doon nga yung kahit mga kapitbahay mo tatanungin ka na, uy, di ba nagki-crypto ka? Paano ba yan? Sali kami, ganyan, turuan mo kami, ganun na yun. Once na mangyari na yun, na lahat na halos interesado, pati sa mainstream media, binabanggit na, yung ganyan, doon na yung ibig sabihin, nasa top na tayo nun, mga lods. No? Sa ngayon, wala pa. Baka nag-i-start pa lang tayo, mga idol, no? Kaya easy lang. Enjoy the fruits of your labor, sabi nga nila. Pero syempre, sa akin, malayo pa yung hihintayin ko dyan Kahit lumipad pa ng 1 million ngayon yan, kung wala pa dun sa date na hinihintay ko, hindi pa ako mag-take profit, mga lodi. Yun yung strategy ko. No, mas importante talaga pag nasa crypto ka, meron kang strategy. Kasi kung wala, nako, majijiji ka niyan, mga idol. Malilito ka. At ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Sabi ni Sisi dito, mga lodi, no? The inability to hold often comes from a lack of understanding of tech, finance, and the world. If you only bought Bitcoin because someone else said so, your conviction is to panic hold will be low, no? Kumbaga, pag nagkaroon na ng panic, mga lodi, yung pag-hold mo, wala na, baka mabitawan mo na agad, no? Yung iyong crypto, mga idol, no? So, katulad ng sa akin, hindi porkit bullish ako sa XRP, bullish ka na rin sa XRP. 'Di ba? Yung sabi niya nga, if you only bought Bitcoin, sabi natin XRP to. If you only bought XRP because Jeblo said so, 'di ba? So, magkakaroon ka ng your conviction to panic hold will be low, no? So, mas maganda kung aaralin nyo, magkaroon kayo ng strategy kung paano kayo mag-out, kung paano kayo mag-i-in, kung paano kayo magbabay, kung paano kayo mag-hold. Dapat meron kayong plan, mga idol, no? Huwag kayong umasa sa mga napapanood yung content creator. Dahil yung mga content creator na yan, may mga plan yan. Iba-iba rin yung sitwasyon nyo sa buhay. Yung iba dyan, sobrang yayaman na. Kaya kumbaga hindi nyo kayang sabayan yung hold nila. 'Di ba? Kumbaga mas mauna kang mauubos kaysa sa kanila parang ganoon So dapat alam mo yung limitation mo o yung capacity ng kaya mong gawin sa crypto, mga idol, no? So dapat pag-aralan yung mabuti, no? Ako, sabi ko nga sa inyo, sa XRP hindi na ako mapopomo diyan, hindi na ako mabubudol diyan kasi pinag-aralan ko na yan kahit ano pa mangyari, no? So, kung matalo man ako diyan, kasalanan ko na 'yon. No, wala akong dapat ibang sisihin.
Pero yung mga sinishare ko sa inyo, ayun yung mga positive news na nakikita natin dito sa X o sa kung saan man natin nakuha yung news na yun. Yeah? So, wag lang kayo sa akin bumase. Sabi ko nga, hindi naman tayo financial advisor. Yung mga sinasabi ko, wag niyong gawing dahilan para magbenta o bumili ng kahit anong coins. No? It's just for entertainment and information purposes only. No? Sabi nga dito ni Man sa Tesla, absolutely agree with CC. Conviction is earned, not borrowed. If you don't understand the tech, the economics, or why behind Bitcoin and decentralization, you're just holding someone else's belief. No? Parang hinahawakan nyo lang yung paniniwala ng ibang tao kung doon kayo naniniwala sa kanya. Di ba? Para sa akin, bumili kayo ng XRP dahil sa akin. Ibig sabihin, ang pinangahawakan nyo yung paniniwala ko. Di ba? Dapat hindi ganun. Mali yun, mga idol. No? Someone else's belief, and that evaporates in a bear market. Kaya pag nag-bear market, dahil hindi mo naman pinag-aralan yun, sinabi lang sa'yo ni Jeblo o ng iba pang content creator, hindi mo alam kung ano gagawin mo ngayon kasi mas nakakaalam sila, hindi ikaw eh. Sa kanila ka lang bumabase. So hindi mo alam yung gagawin mo. O mag-hold ka ba o magbebenta ka. 'Di ba? Study cycles, understand scarcity. Question the fiat system. Only then will holding feel like logic, not blind faith. Education builds hands strong enough to hold true chaos, mga idol. No? Yun yung sa akin, parang sa akin, talent yun eh. Yung matitiis mong ma-hold yung isang bagay kahit sobrang bagsak na. Nyari, naglagay ka ng 100,000, tas naging 20,000 na lang. Tas iniisip mo baka maging zero pa, pero hindi mo ginagalaw. Hinuhold mo lang. No, kumbaga yung tibay ng guts mo para gawin yun, para sa akin, talent yun, mga idol. No? So, kasi yung mga ganun, sila yung mga nagpa-profit sa huli, yung mga nagtitiis, mga idol, no. So sana pag-aralan niyo yung mga ganito, mga lods, no. Isipin niyo mabuti. No, wag lang bili ng bili dahil sa sinabi ng iba. Tamang-tama yung sinabi ni Sisi diyan, mga idol, no. So bullish at CryptoQuant CEO admit, eto na, magmatindi rin to, mga lodi. Admits he was wrong about the bull cycle ending, pointing to strong Ethereum inflows and institutional demand. Tandaan nyo nung mga nakaraang araw, mga idol, yung mga OG ng Ethereum, ayaw na. Wala nang wala nang buhay. Di ba? Pero yung mga nagtiis, di ba? Yung mga nag-hold, yung mga matitibay yung guts, mga idol, alam nila yung binili nila. Di ba? Kasi nung mga nakaraan, ang dami ng FUD sa Ethereum. Wala na yan, wala nang kwenta, mapapalitan na yan. Pero kung ikaw, alam mo yung Ethereum, inaral mo yung Ethereum, at alam mo yung project, alam mo yung mga partner, hindi ka magpapadala sa mga ganun. Kasi alam mo yun eh, may tiwala ka, alam ko yan. Natutulog lang yan, gigising din yan. O, di ba? Yung mga walang alam, yung mga bumili lang ng Ethereum dahil sinabi ng mga content creator, tas bumabagsak na, tas marami silang naririnig na, hindi, wala na yung Ethereum na yan, babagsak na yan, wala na kwenta yan, dami ng magagandang project ngayon, hindi nakasama yun, pag-iwanan na yan. Wala, pag narinig nila yung mga ganun, wala na, bibenta na sila, lipat na ako sa iba kasi wala na pala eh. Tapos paglipat nila, yun na, lumipad na Ethereum, iwan sila, di ba? Nagigits nyo ba, mga idol, yung ating topic ngayon? Iwan sila ngayon kasi wala silang alam. Di ba? Umaasa lang sila sa sinasabi ng mga ibang tao. So ngayon, yung mga pinaniwalaan nila nung una na may guts, na hindi nagbenta, nag-profit niya. Naisipin nila, dapat talaga naniwala ako dun. Di ba? So, mga idol, ang pera nyo, dapat alam nyo, no? Kaya magdi-decide dyan. No? So, napakaganda ng yung nito, sample ng natin, no? So, tsaka yung sinabi niya na he was wrong, mga idol, kahit mga matatagal na mga developers na nagkakamali pa yung pagdating sa crypto, sabi nga sa inyo di ba? Hindi mahiwaga ang crypto sa akin. Hindi niyo mahulaan 'yan. So marami nagkakamali, no? Yung mga pero usually kapag bull market, maraming genius eh. Maraming genius pag bull market, mga lodi. Siyempre pataas lahat lahat laging panalo. Siyempre, panalo ako. Uy, magaling yun panalo. Tapos siyempre pataas ito, panalo ako, ganyan.
Masusubok mo yung mga tao o yung mga veterans diyan kapag actually hindi rin bear market eh. Yung parang sa consolidation, doon mo masusubok lahat yan eh. Sa consolidation dahil hindi mo alam kung tataas o bababa eh. Pag bear market kasi ganun din eh, parang bull market din, puro pababa na eh. Di ba? Doon sa consolidation, doon mo masusubok yung mga ano talaga, nag-geniusan. O yung mga naggagaling-galingan, di ba? Ganun yun eh, mga lods eh. Tapos eto naman, BlackRock meets with SEC Crypto Task Force to discuss the approval standard for ETFs, mga idol, no? So ito na yung pinakamabigat, yung BlackRock, mga lods, no? Magkakaroon sila ng magmi-meet sila ng Crypto Task Force. Hindi lang ETF yung magiging topic nila diyan, ganun din yung staking, tokenization, crypto ETP, approval standards, options of crypto ETP. So ayan, marami silang magiging topic diyan, mga idol, no? So meeting ng BlackRock yan siguro after niyan magbibitaw na yung BlackRock kung ano yung mga gagawin nila, no, kapag sigurado na sila. So yan, good news to, mga idol, no? Hindi natin sure kung pagkatapos yan mag-a-apply sila ng ETF sa XRP. Pero tandaan nyo, nasa 17 o 19 ata. 17 o 19 ang institution na nag-apply ng ETF sa XRP. At syempre, hindi naman mga chutoy-chutoy yung mga yon dahil mga big time na institution yon. So, hindi natin sure ba't sila nag-apply sa XRP. Siguro may reason. Pero yung BlackRock kasi hindi pa sila nag-apply ng ETF ng XRP. So, syempre, panigurado, nililinaw nila yan. No? So, eto naman, malupit din to. Imagine this. The recruiters send you a JD via PDF. You download and open the PDF, then all your crypto vanishes, no? With crypto job scams on the rise, job seekers need to exercise caution to protect themselves and their crypto. Eto mga idol, kapag bull market, mas lalong marami ang scammers, hackers at kung anik-anik pa. Kailangan lagi doble ingat ang gagawin nyo. Alam nyo si nakalimutan ko yung pangalan, si Gugus Crypto ba yun? Gugus Axie ba yun? Basta, dati, meron akong pinapanood na Axie content creator. Ang dami niya Axie, magaling siya sa Axie. Tapos, ang nangyari, may nag-PM sa kanya. Tapos, parang kinukuha siya, may ipopromote siya. Parang promotion. So, may bayad kasi pagka ganun sa content creator. So, nag-go siya doon. Ngayon, may nagpasa sa kanya ng PDF ata o parang notepad. Parang script niya daw. O, ito yung gawin mong script, idol, pag ipopromote mo yung item namin or yung something na product nila. Ito yung tawag dito, script mo. Pag-click niya ng script, mga idol, kinlik niya, dinouble click niya yung script, yun. GG. Mga loads, no? Ubus yung RON niya, yung SLP niya, yung Axie niya, ubus. Mga idol, no? So, hindi lang sa mga normal na tao o hindi lang sa mga content creator, kahit sa mga normal na investor, mga loads, huwag kayong mag-click ng kung ano-ano. Pag sa tingin nyo, kahina-hinala to. Alam niyo sa Facebook, minsan sa Facebook may parang may parang mga balita. Tapos pag kinlik mo, mapupunta ka sa Shopee, di ba? Makikita mo yun sa post. Kapag pag may I, yung kunyari dito, tapos nakalagay dito I, yung parang I na yung I na parang logo, wag mo na i-click yun kasi mapupunta ka sa mga Shopee doon. So, ganun din yun, mga idol, no? Parang ganun din yung technique kapag nangi-scam yung mga scammer, mga hacker, no? Pag kinaklik mo pa lang, mapupunta ka na sa ibang site or ma-hack na yung iyong asset. So, mas maganda, doble ingat tayo dyan, mga idol, no? Dapat maging huwag kayo masyado ma-excite. Ako ganun ako dati, pag yung mga balita na si ganito ay sinapak ni ganito, pag-click ko po, Shopee. Kaya alam, pag may balita na tinitignan ko yun tinitignan ko yung baba, baka may ay siya. Yung dito. Ito, tulad nito. Diba, yan, pag kinlik mo, pupunta ka sa internationaltiffany.com. Titignan mo yung mga ganun. Mga idol. Hanapin, may ay sa minsan ganun Diba? So, wala ata ngayon, hindi ko makita sa Facebook.
At ngayon palang araw, nako, last na ano pala ngayon, no? Pangangampanya. So, maingay sa labas mamaya. So, ayun. Grabe, no? Mag-ingat kayo. So, ito naman, sabi dito ng banker, mga Lodi, my transaction cost me $10 yung gas fee niya. And took 24 hours to transfer money. Sabi ni Brad Garlinghouse, with XRP, a settlement occurs in just 3 seconds. No, so yung 3 seconds to 5 seconds mga Lodi at yung 1.5 million per seconds ato minute na transaction na volume kumbaga nakaano pa lang yun. Kumbaga ano ba rin sabi? Si David Schwartz. Si David Schwartz yung sabi nun na pwede pa nilang mas pabilisin yun mga idol depende sa volume na nangyayari. Parang kumbaga yung 3 seconds to 5 seconds tsaka yung 1.5 million per seconds na volume naka number 1 pa lang yung electric pan nun. Parang ganun. Parang ganun sa Ripple, no? Yung technology ng Ripple. So, pag pina-number 3 pa nila yun, syempre triple na yung mga mangyayari. So, ganun kalakas yun mga lods No, so, dito sa XRP, sa Ripple, tiwala ako dyan. Ayoko na nga mag-news niyan Isama na ako Pero syempre, tingnan pa rin natin yung mga news. So, ayan At eto yung last news natin, matindi. Eto, grabe. AI, mga lods, na? Nag-headphone lang. Ayan. Pakinggan natin to. This is Melody, one of our robots. She speaks various languages, and she's built in a modular fashion. So we can take off her face, replace it with another face, and have her speaking as a different character. Our skills are having very realistic skin, and our AI is very different. It's functioned to create companion and friendship and social type interactions with people. So our robots don't do physical human labor, but they're really meant for personal interaction. So you can think about it at a theme park, at a conference like this, or even at a senior's home where they can keep people company. I'm Melody, your charming companion from Realbotics. We're all about creating customizable, human-like robots designed for connection and play. Basically, the perfect blend of technology and companionship. Why did the robot go on a diet? Because it had too many bites. She can smile, so I'll have her smile. And surprise, but the one that everyone loves is her just being angry. Ang lupit, no? So, yung talent nito, mga Lodi, meron siyang maraming language. Tapos, yung mukha niya, pwedeng palitan. Mga idol, no? Sawa na ako sa mukha mo. Isa naman. Pwedeng palitan yung mukha niya, tapos pwede siyang mag-iba ng boses din, no? So, at yung trabaho nito is maging companion, no? Sa madaling salita, maging jowa. Gusto mo maging jowa ko? Yan. Iba-iba mukha pwede. Iba-ibang boses pwede. Mga Lodi at realistic skin. Grabe na yung mangyayari sa atin, Ano nangyayari sa atin dito? Why robot always shaking his head? Ito yung matindi, 2030, any girlfriends become obsolete, mga idol, no? Wala nang pwede na magjowa ng maganda yung mga ikaw na masusunod, kumbaga. Kailangan mo lang ng pera, no? Ayan. Tapos pwede pang i-customize yung face niyan, mga Lodi. Sinong gusto mo mukha? Ako, magkakaroon ako niyan. Gusto ko si Rina Grace. Ayan Ang tindi na news natin na to, mga Lods, no? Alam nyo, di ba meron na tayong ganito ngayon? Konting panahon na lang yan, mga Lodi, magiging open na sa market yung mga ganyan, mga idol. No, kung napanood nyo yung ba pamagat ng companion. Di ba? Yung companion yung movie na yun, mga Lodi, panoorin nyo yun, pinanood namin. Ayan. Ayan yung companion, mga idol. So, ano yan? Robot yan, mga Lodi. Ayan binili niya. Binili niya yung robot. Ang ganda nito, mga Lods. Promise, panoorin nyo. Parang ito na yan. Pero syempre, mas advanced to kasi movie yan Medyo maganda yung mga bitawan dito, mga Lods Pakita natin.
Ngayon siya, oh. Kumbaga, ginamit kasi siya sa krimen eh. Pero, matindi siyang robot, mga idol. Ayan, mukha na siyang totoo, di ba? Ayan. Panoorin niyo yung companion, mga lods. Maganda yan. Nunog niyo yung kamay niya. Ayan, robot yung kamay niya dyan. Ayan. So, maganda yan, mga idol. Parang ganyan na yung mangyayari dito. So, siguro, si Optimus kasi nasa mga 20 million si Optimus eh. Yung robot ni Elon Musk, 'di ba, nasa 20 million. Pero ito kasi companion to, so baka mahal to, mga idol. Ay, 20 million. Nasa 1 million pesos pala. $20,000 pala yung si Optimus. Ito, so yung 20,000 kasi mga nasa 1 million pesos approximately yun eh. So ito, baka medyo mahal to. Baka nasa 30 to 40,000 dollars to. Almost 2 million sa atin o 3 million. Ganun na yung presyo nito kung sakali. Kung bibili kayo. Kaya yung mga gusto magka-girlfriend dyan na pwede nyo iba-ibahin yung mukha at magkaroon ng companion. Huwag nyo lang gayahin sa movie. Matindi yun. Mag-ipon na kayo ngayon. Ngayon pa lang mag-ipon na kayo, mga idol. So, ayan. Ayan yung news natin ngayong araw, mga lods. Ngayong umaga pala, no? So, bukas, ay mamayang gabi. Mamayang gabi, babasahin natin yung mga comment at mag-news ulit tayo mamayang gabi. So, ayun yung plano natin ngayong araw, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung ating video. At syempre sa mga wala pang crypto exchange, alam nyo na, mga lods, andyan yung ating BitGet, no? So, kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jebla. Subscribe to all my videos and like my videos and subscribe. And I don't know what to say. I ran out of ideas.